Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, anak ng NPA leader na napaslang sa engkwentro sa Occidental Mindoro, kinondena ang CPP-NPA. Labi ng leader, ibinalik na sa kanyang pamilya at binigyan ng disenteng libing. NBI testimony, bank records at mga sabpina, sentro ng ikalawang linggo ng impeachment trial, Article 1 sisimulan ng talakayin. 41 million pesos na halaga ng iligal na droga mula sa 39 international parcels na samsam ng Customs Bureau. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inihatid ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division sa kanyang pamilya at tiniyak ang marangal na paglilibing kay Anhing Kaoka Dait, ang miyembro ng New People's Army o NPA na namatay matapos ang engkwentro sa Magsaysay Occidental Mindoro noong July 9. Kasunod nito, mariing kinondena ng kanyang anak ang CPP-NPA at nanawagang talikuran na ng mga natitirang miyembro ng kilusan ang armadong pakikibaka at umuwi sa kani-kanilang pamilya upang wala ng ibang pamilya pa ang makaranas ng kaparehong trahedya. Samantala, pinabulaanan ng 1st Infantry Battalion ang umano'y propaganda ng CPP-NPA kaugnay ng pagkamatay ni Dait. Ayon sa militar, nadatnan nilang sugatan ng leader ng NPA, binigyan ng paunang lunas ngunit hindi na isalba. Iginiit din ng Army na sila ang nag-ayos ng pagbabalik ng mga labi sa pamilya. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang CPP-NPA bilang tugon sa mga pahayag ng militar at ng pamilya ni Dait. Naging sentro ng ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga testimonya ng National Bureau of Investigation o NBI, legal na banggaan ng prosecution at defense at usapin sa pagkuha ng mahahalagang ebidensya. Iginiit ng NBI na may prima facie evidence sa reklamong grave threats at inciting to sedition laban sa Vice-Presidente, ngunit mariing kinwestiyon ng depensa ang investigasyon, kabilang ang mga umano'y pagkakamali sa mga dokumento. Umabot din sa oral arguments ang kahilingan ng prosecution na ipasabpina ang tax, bank at AMLAC records ni Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio na pagdedesisyonan ng impeachment court sa July 20. Samantala, binawi ng prosecution ang ilang testigo para sa Article 4 at si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang nakatakdang humarap sa July 21. Sa July 22, sisimula na ng prosecution ang pagtalakay sa Article 1 na sumasaklaw sa mga alegasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Nasamsam ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport o BOC na iya, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine Postal Corporation o PhilPost ang 39 international inbound parcels na naglalaman ng hinihinalang iligal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 41 million pesos. Kabilang sa mga nasabat ang 4.3 kilos ng hinihinalang shabu mula India na nagkakahalaga ng 29.5 million pesos, gayon din ang 5.6 kilos ng kush at 707 grams ng ecstasy mula sa Estados Unidos, Spain, Germany, Canada, Netherlands at United Kingdom. Natukoy ang mga kontrabando sa pamamagitan ng customs profiling, x-ray screening, canine inspection at physical examination. Ang mga parcel ay nakalaan sa iba't ibang lugar kabilang ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Cebu, Cagayan de Oro, Surigao at Antique. Isinailalim na sa PDEA ang lahat ng nasamsam para sa laboratory examination at mas malalim na investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.